Kada reward ko, mag-request ako directly sa DBM in accordance with the order of the Ombudsman. September 26, House 29, in-approve na ang request ko. Pagka the same date, talagang binaba na sa BMBA para i-prepare yung advice of NCA na pipirma ni Secretary Jokno. Kasi yung... Ito na ang ikatlong buwan na naghihintay si Danilo Lihay-Lihay para makuha ang paunang pabuya na 26.1 trillion pesos. Meron pa akong 24 billion. Yan sa 24 billion, maghihirap ako dyan kung saan ko ilalagay. Pirma na lang daw ng Department of Budget and Management o DBM ang hinihintay para mailabas ang pera. Ang masaklap lang sa atin. Mula raw sa kanyang parte sa tagong yaman daw ng mga Marcos, magmumula ito. At para maayos daw ang pamamahagi ng pera, inuobliga ni Lihay-Lihay ang mga miyembro na kumuha na ng ID sa halagang 500 piso. Ito bago mo i-print dito sa Epson. Kung lahat ng 2,000 miyembro ng foundation ay kukuha ng ID, makakakolekta si Lihay-Lihay ng 1 milyong piso. Padala kayong biodata, may picture kayo, may signature, siyempre gagawin ng ID. Yung namang ID, may cost yan. Yung PVC cards, at saka yung laminator, at saka yung liburer ko, may sahod naman yan. Kaya tama-tama lang yung 500. 500, what is 500? 1 million naman ang kapalit. By just waiting and praying. Eh hindi, itong bago kasi ngayon, 1.5 na. Ang dati kasi 500. May humabol, sir, pwede ba? Kasi nagputol na kami nito noong September 30. Maraming humingi ang humabol. Sabi ko, sige, kung gusto niyo humabol, kung kayo naniniwala, sige, 1.5. Iba pa ang promissory note na ipinamimigay ng foundation para raw ito sa mas malaking benepisyo. Ang kanyang come-on, yung magbibigay sa kanya ng 5,000 pesos, yung first 1,250 investor niya will be receiving 5 million pesos. Pag makuha niya yung kanyang reward for tipping itong Marcos Wealth. Noong una, nung wala pa, mayroong nag-invest sa promissory note. Nag-i-invest. Noong una kasi, wala pa yung mga, linalakad ko pala ang kaso. Mayroon silang nag-i-invest. Sabi nila, okay, sige, magsusupport kami sa iyo. Ito 5,000, nagbibigay lang. And then, yun naman, siyempre, paglakad-lakad noon. At saka, lahat naman kami, kasama naman sila, sa paglakad-lakad din. Oo. Yung puro pamasahe lang ba? Meron ako sa quote, pero itinanggi ni Lihay-Lihay ang paratang na nanghihingi siya ng pera. Ayun na nga masaklap dahil maraming namimiki. Siguro 4 na sindikato yan na nakita lang nila promissory kung nag-produce na sila ng marami at nanghihingi na ng marami. Ay wala na akong alam dyan. Natural, kung magdemanda ka sa isang tao, yung kaharap mo, yung humingi sa iyo ng pera. Huwag ako dahil hindi... wala naman silang legal action against me. Si Danilo Lihay-Lihay ang may-ari ng Lihay-Lihay Economic Development Foundation Incorporated. Hindi ito rehistrado sa Department of Trade and Industry at Securities and Exchange Commission. Iimbestigahan daw ng SEC ang foundation. Hindi siya talagang foundation. Ginagamit niya lang yung salitang foundation. But then, wala naman actually foundation. So, yung representation niya lang, I am a foundation. Kinakailangan dyan na ito ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission as a corporation, and there should be secondary license in order to offer securities to the general public. Absent these requirements, chances are illegal itong mga organization na ito.
Ayon kay Lihay-Lihay, pinalitan lang niya ang pangalan ng Philippine Mountain Tribes Development Association Incorporated na siya rin ang founder. Rehistrado ang organisasyon sa SEC pero walang Danilo Lihay-Lihay sa listahan ng direktor at opisyal. Ayon sa kanya, ginamit lang daw niya ang pangalang Datu Crescencio Dagasdas Jr. para protektahan ang kanyang sarili. Nasa akin ang mga dokumento. Nasa akin. Dahil that belongs to me. Ang presidente dyan, ginawa ko, front ko lang yun. I am the financier, I am the legal head. So, who can be against me? Pinuntahan din namin ang opisina raw ng Lihay-Lihay Foundation sa Quiapo. Magandang araw po. Sir, hinahanap ko po yung Lihay-Lihay Foundation. Yung ano po, kay Danilo Lihay-Lihay. Pero walang Lihay-Lihay Foundation sa lugar. Kay foundation ito. Itong bahay na ito sa gilid namin, foundation niya yan eh. Wala namang opisina ng foundation eh. Headquarters lang naman eh. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines, hindi rin abogado si Lihay-Lihay. Nagtrabaho lang siya dati sa legal department ng isang opisina. Hindi raw siya takot na maaresto.